Happy New Year po sa ating lahat, mga minamahal nating mga kapatid, mga subscribers, mga viewers po ng ating Solid Rock Ministry. Bumabati po kami sa inyo ng Happy New Year at muli po kaming natutuwa sapagkat matatapos na naman tayo ng isang taon ng pagsasama-sama at atin pong muling pag-uusapan at tatalakayin ang mga topics ng ating lesson review sa loob ng taong ito ng 2025. Ngayon pong first quarter tayo po ay may isang buong topic na pag-aaralan, ang pag-ibig at katarungan ng Diyos. At meron po itong subtopic na ang Diyos ay umiibig na may kalayaan. Subalit kagaya po ng ating ginagawa, atin po munang babanggitin ang mga pangalan ng mga nag-comment o nag-notify ng ating program. Narito po sila: Yer Toscano, Leo Ibora ng Iloilo, si Nanette Banyas, Ronnie Banyas, si Aida Almasco ng Pasig City, JP Kaadlawon, Berfronda ng Villasar Lupi, Melvin Lastima ng Tansa Cavite, Marlon Magsayo, Lili Tolentino ng Manila, Wilma Maglagi ng Bulacan, Alma Nantes, Rosana Elcano, Rico Garland ng Punta, Tansa Cavite, Aris Pap, and Romeo Tejada, Rowena Cahigos, Ruben Balquin, Anag Mercado, Maria Bacan, Lucille Canope ng Subic, Zambales, Helen Pinamora ng Infanta Quezon, Tudor Francisco, Buboy Guyo, Charlie, Ed, Cyril, Raven, Clark, Jacob, Matic, Lucia, Sadornas Tokeng, Artemio Ebreo, Crispil, Kala, Shem Sumagaysay ng Iloilo, Edwin Peras, Daet, Ezequias Bobiles, Mirna Medina, Michael Padrigoya ng Lucenas City. Narito rin po ang kanilang district pastor, si Pastor Gerson Rivera. Siya po ang district pastor ng Metro Lucena City. Kami po'y nagagalak na kayo po ay kasama naming nag-aaral ng ating lesson review. Joey Imos Cavite, Shimi Historillo, Edmond Sabio, Mary Jane Tornilla ng Baclaran, Shirley Juanites, Emily Villanueva, Jeremias Corpus, Christian Marti, Bing Manalan San, Theodore Francisco ng San Jose del Monte, Yode Avenido ng Kapatalan, Rowan Raflores ng Luisana, Laguna, Edgar Kasihan ng Gloria Oriental Mindoro, Riza Cabonegro ng Montalban, Balara, Binancio Marquez, Renz Romero, Meli Vergara, Loida Pilipina ng Europe, Lab Joy Villador ng Punta Tansa, Leslie Labrador, Emilito Lura ng Matnog, Nena Capiral, Nicetas Estubo ng Guagua, Pampanga. Kami po ay nagagalak na kayo po ay aming kasama sa pag-aaral ngayon. Yung pong mga sumusubaybay, mga subscribers, mga viewers na hindi po namin nabanggit, kayo po ay aming binabati at amin po kayong wini-welcome na muli sa ating discussion sa araw na ito. At kagaya po ng ating binanggit kanina, ang ating pong topic ngayon ay ang Diyos ay umiibig na may kalayaan. Subalit, tayo po ay hihingi muna ng tulong sa ating Panginoon bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating talakayan. Panginoon ka pong makapangyarihan sa lahat sa araw pong ito. At kami po ay naghihinapos ng taong 2024. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pagpapala, sa inyo pong mga ginawang paggabay sa amin, lalo na po sa programang itong aming ginagawa
upang makatulong sa inyong mga anak upang mas lalong maunawaan ng inyong mga salita. At ngayon pong papasok ang panibagong taon, ang 2025, kami po'y muling humihiling ng inyong banal na patnubay na sana, Panginoon, mas maging kaaya-aya at mas maging bukas ang aming mga isipan sa pag-aaral ng inyong pong banal na salita. Muli po nawa kaming gabayan at patawarin po kami sa aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ang ating pong talatang sa uluhin ngayon ay makikita natin sa Hosea 14:4, aking gagamutin ang kanilang pagtalikod, aking silang iibiging may kalayaan sapagkat ang aking galit ay humiwalay sa kanya. Bagamat ipinagkaila ni Pedro ang Panginoon ng makaitlo, inibig pa rin siya ni Jesus. 3 ulit na tinanong ng Panginoon sa Pedro, iniibig mo ba ako ng higit sa mga bagay na ito? Makaitlo ring tumugon si Pedro na nalalaman mong ikaw ay aking iniibig. Makaitlo rin sinabi ni Pedro na nalalaman mong ikaw ay aking iniibig. Makaitlo rin sinabi ng Panginoon, pakanin mo ang aking mga tupa. Nangangahulugang makaitlo ring isinasauli ni Kristo si Pedro sa kanyang kahalagahan sa mga alagad. Si Pedro ay nasaktan na 3 ulit siyang tinanong ng Panginoon. Subalit yun ay 3 ulit ding nais ng Panginoong tiyakin kay Pedro na siya ay minamahal at tinatanggap bilang leader ng kanyang kawan. Sa linggong ito, pag-aaralan natin ang pag-ibig ng Panginoon na may kalayaan para sa bawat isa. Narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan ngayon. Number 1, papaano inilalarawan ng Diyos ang kanyang pag-ibig na may kalayaan? Number 2, paano ipinakita ng Diyos ang pag-ibig na may kalayaan sa buhay ni Hosea? Number 3, ano ang sadyang marapat na ialay natin sa Diyos na ipinagkait ng tao, gayon may malaya pa rin tayong inibig? Number 4, paano inilalarawan sa talinhaga ng kasalan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos? At panglima at huling katanungan, paano inilalarawan ng kamatayan ni Kristo ang malayang pag-ibig ng Diyos? At balikan po natin ang question number 1. Paano inilalarawan ng Diyos ang kanyang pag-ibig na may kalayaan? Okay, Happy New Year po sa inyong lahat mga minamahal mga kapatid, mga kaibigan. Ating pong titingnan ang sinasabi ng banal na kasulatan diyan sa Exodo 33, 15 hanggang 22. Ano po ba ang sinasabi? At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, huwag mo na kaming pasampangin mula rito. Sapagkat saan na yan makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan, hindi pa dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin upang kami maging lupod, ako at ang iyong bayan at sa lahat ng bayan na nasa balaking lupa. At sinabi na Panginoon kay Moses, akin din gagawin ang bagay na ito, na iyong sinanita sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aming paningin, at ikaw ay aking nakilala sa pangalan. At sinabi ni Moses, ipakita mo sa akin, idadalangin ko sa iyong kaluwalhatian, at kanya sinabi aming papangyayari ng aking buong kabutihan. Sa harap mo at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap niya, at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanya namang aking ibig pakalooban. Pagkalooban at ako'y magmamaawain sa kanilang aking ibig kaawaan. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. At sinabi ng Panginoon, narito may isang dako sa tabi ko at ikaw ay tatayin sa ibabaw ng batong yan. At mangyari na samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumadaan na aking ilalagay ka sa isang bitak ng batong at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makarating. So dito po kung ating pong titingnan yung background ng kasaysayang ito po ay patungkol sa pagtalikod ng mga Israelita sa sandaling panahon lamang na si Moses ay umakyat sa bundok at medyo natagalan bago bumaba. Kagad-agad sila ay gumawa ng rebulto na kanilang sasambahin at sasabihin na ito ang nagligtas sa atin mula sa Ehipto. At ang Panginoon ay nagdamdam sa pagkakataong ito. At pinanukala
na kanyang tapusin na ang kasamaan ng bayang ito ng Israel. Datapwat si Moses ay nakiusap. At ang wika ng ating Panginoon sa pakiusap ni Moses, pinakinggan kita sa iyong pakiusap na ito. Kaya ako'y magkakaloob ng biyaya, ng kahabagan, ng kawaan, at magmamaawain ako. Yan ang sabi ng Panginoon sa kabila ng lahat ng ginawa ng mga Israelita na sa kukunting panahon ay kaagad na tumalikod sa ating Panginoon at gumawa ng larawang goya na ginintuan at ito ang kanilang sinasamba. At mahigit pa riyan, nakiusap rin si Moses na makita ang mukha ng Panginoon. Subalit sabi ng Panginoon, walang sino man na makakakita sa aking mukha na hindi mamamatay sapagkat ang kasalanan ay hindi maaaring iharap sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang wika ng Panginoon, pumunta ka ron sa bitak ng bato, daraan ako, tatakpan kita, subalit ang makikita mo lang ay ang aking likuran. So makita po ninyo kung gaano kalaki ang concern, ang pag-ibig ng Panginoon na bagamat hindi marapat na siya ay makita, subalit palibasang hiningi ni Moses ay ipagkakaloob ng Panginoon at gumawa siya ng provision parang ito si Moses ay huwag mamatay. Ang wika na, doon ka sa pagitan ng biyak na bato, tatakpan ko ang iyong mukha, makikita mo ang aking likod. Yun ang wika ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbibigay ng napakaraming kondisyon, kundi siya'y tunay na nagmamahal sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya yung po kanyang pag-ibig ay hindi tugon sa kung ano ang ating ginagawa. Yung kanyang pag-ibig ay yun ang likas ng ating Panginoong Diyos na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin na walang takal ang kanyang inihayag na pag-ibig. Okay, at ngayon naman po sa ating pangalawang katanungan, paano ay pinakita ng Diyos ang pag-ibig na may kalayaan sa buhay mo, sir? Ayan po, ito po ang isang halimbawa o para bagang ito ang naglalarawan ng pag-ibig ng Diyos. Tingnan po natin sa Hosea 14:1 hanggang 4. O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos sapagkat ikaw ay nabuwan dahil sa iyong kasamaan. Magpahayag kayo na may pagsisisi at magsipanumbalik kayo sa Panginoon. Sabihin niyo sa Kanya, alisin mo ang buong kasamaan at tanggapin mong mabuti. Sa gayo'y aming ilalagap na parang mga turo ang handog ng aming mga labi. Hindi kami iligtas ng Assyria. Kami ay hindi sasakay sa mga kabayo ni magsasabi pa man kami sa gawa ng aming mga kamay. Kayo'y aming mga Diyos sapagkat dahil sa iyo'y nakasumpong kaawaan ng ulida. Aking gagamutin ang kanilang paglilingkod, akin silang iibigin may kalayaan sapagkat ang aking galit ay humiwalay sa kanila. So dito po, sinasabi ng Panginoon na ang bayan ng Israel ay inilalarawan niya kagaya ng asawa ni Hosea na isang patutot na paulit-ulit na umaalis sa kanilang tahanan, nakikisama sa iba, pagkatapos kapag naghihirap na ay tutubusin ni Hosea. Ganun po ang larawan ng bayang Israel sa harapan ng Panginoon. Datapwat ang wika ng Panginoon ay kanyang aalisin ang kanilang kasamaan. Ganito po kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Sa kabila ng pagtataksil na paulit-ulit at paulit-ulit na kapag naroon na sa paghihirap ay kanyang tutubusin ang wika ng Panginoon, gayon may aalisin ko ang iyong kasamaan. Makita po ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig na ito ng ating Panginoong Diyos para sa kanyang bayan. At yung pag-ibig na yun na kanyang ipinakita o inilarawan sa pamagitan ng relasyon ni Hosea sa kanyang asawa ay ipinakikita kung ano ang relasyon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo ay paulit-ulit nagkakamali, paulit-ulit na lumalayo sa Diyos, paulit-ulit na nagtataksil sa Kanya, datapwat naroon pa rin ang Kanyang pag-ibig at ang wika niya, aalisin ko ang iyong
kasamaan. Salamat sa Diyos sapagkat tayo ay kanyang iniibig nang gayon na lamang na handa siyang alisin ang lahat ng ating kasamaan kung tayo ay manunumbalik sa Kanya. Okay po, at sa atin po ngayong pangtatlong katanungan, ano ang sadyang marapat na ialay natin si Diyos na ipinagkait ng tao? Ganyan may malaya pa rin tayong iniibig. Ayan, titingnan po natin sa Apokalipsis 4:11, ano po ba ang sinasabi? Marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at dahil sa iyong kalooban ay nagsigitaw at nangalikha. So, sinasabi po rito, ang Diyos karapat-dapat sa pagsamba, karapat-dapat sa papuri, karapat-dapat sa pagmamahal, sapagkat siya ang lumikha ng lahat ng bagay sa sanglibutang ito. Datapwat ang nakakalungkot, sa halip na ibigin natin ang Diyos, mas iniibig natin yung mga bagay sa sanglibutang ito. Subalit ang marapat sa Kanya sana ay ang pagsambang may katapatan, pag-ibig na sagana. Tingnan pa natin ang sinasabi sa mga awit 33:6. Ano ang sinasabi? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ng mga langit at lahat ng natatanaw roon sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. So, maliwanag po na ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa ay napakamakapangyarihan sa pamagitan lamang niya sa kanyang salita ay nayari ang lahat. Kaya talaga pong marapat siya sa paglilingkod, marapat siya sa ating katapatan, marapat siya sa ating papuri at pagsamba. Datapwat ano po ang sinasabi sa 1:17-24. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko saan ako naroon. Sila naman ay tumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. So, makita po ninyo, narito ang ating Panginoon sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang, pagkakamali, ang kanyang dalangin, Ama, ang ibig ko, sila ay makasama ko magpasa walang hanggan. Ganito po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, anuman ang ating nakaraan. Kagaya ng mga alagad na kung paanong siya ay iniwan sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng siya ay ibinayubay sa krus. Gayon may ang dalangin pa rin ng Panginoon, Ama, ang nais ko, kung saan ako naroon, ay dumuon din naman sila. Kaya mga minamahal, iyon ang napakagandang pagpapahayag ng malayang pag-ibig ng Diyos. Malaya sapagkat ito'y hindi conditional. Ito ay talaga nagmumula sa kanyang nature, sa kanyang kalikasan na Diyos ng pag-ibig. Inibig niya tayo ng pag-ibig na walang anupamang kondisyon. Ano po? Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay po, at nasa pang-apat na po tayong katanungan. Papaano inilalarawan sa talinhaga ng kasalan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos? Ayan, titingnan po natin Mateo 22:1-14. Ano po ang sinasabi? At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila ng mga talinhaga na sinasabi, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa biging ng kasalan at sila'y ayaw magsigalo. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin niya sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko na ang ating piging, pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba, at ang lahat ng mga bagay ay nanghanda nyo, pagseparito kayo sa piging ng kasalan. Datapat nila pinansil at silinin siya ang sa kanilang lakad at ang isa sa kanilang sariling bukid, ang isa sa kanyang mga kalapan, at hinawakan ng may iba ang kanyang ngalipin at sila ay dinuwahagi at pinanpapatay. Datapat ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga diwas at pinuksa ang mamamatay tao yaon at sinugo ang kanilang bayan. Nung magkagayi sinabi niya sa kanyang naalipin,
na hahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon nga kayo sa mga liko ang lansangan at anyayahan ninyo sa pigil ng kasalan ang lahat ninyong nasusumpong. At nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga kasalan at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpuan ng sama at mabuti at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Datapwat, pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamdaman ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya naumin. Nung magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin mo ang mga paa at mga kamay niya at itapon niya sa kadiliman sa labas. Diyan na ang pagtangis at ang pagnananip ng mga ngipin sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat, kakaunti ang mga nahiram. So, mga minamahal, ang wika po, ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ano po? Isang hari naghanda ng lahat ng mga pangangailangan. At ang wika dyan, ihinanda yung pinakamabuti. Tanda po ninyo, yung pinakamabuti. Wala nang hihigit pa sapagkat ito na ang pinaka. Ito ang ihinanda ng hari. Datapwat yung mga inanyayahan, ang daming mga kadahilanan at hindi sila dumalo. At ang malupit pa, kanilang pinatay nung paulit-ulit na sila'y inaanyayahan. Pinatay yung mga alipin na sinugo ng hari. Kaya't ang hari ay nagalit at pinuksa silang lahat. At inanyayahan mabuti o masama. Inanyayahan lahat. Lahat ng nagnanais at napuno ang kasalan. Datapwat, mayroon namang isa na nakita ng hari na pumasok na walang damit pangkasalan. Alam po ninyo, ito sana ay tumugon. Datapwat, ang nais niya ay kung ano ang gusto niya, yun pa rin ang masunod. At hindi po yun maaari sa harapan ng hari. Gayon din po sa ating Panginoon. Maraming mga tao ang tinatawagan, aayaw. Kapag ka iyong patuloy na pinabalitaan, magagalit pa, maaring patayin ka. At ito ang daranas ng galit ng Panginoon sapagkat hindi nila tinugunan yung paanyaya ng Panginoon na buhay na walang hanggan. At alam po ninyo na ang kabaliktaran ng pag-ibig ay ang galit. Kaya kapag hindi natin tinanggap yung pag-ibig ng Diyos, yung kabaliktaran nun, yung galit. Alam po ninyo, yung pag-ibig ng Diyos, walang kondisyon. Datapwat ang kaparusahan, may kondisyon. Kapag hindi mo tinanggap ang pag-ibig ng Diyos, ang paanyaya ng Diyos, ikay parurusahan. Hindi sapagkat wala ng pag-ibig ng Diyos, kundi dahilan sa pag-ibig ng Diyos sa iyo na hindi ka magiging masaya na kasama niya at hindi ka magiging masaya na kasama ng iba, ikay parurusahan. Hindi sapagkat na wala na ang pag-ibig ng Diyos, kundi sapagkat iniibig ng Diyos itong makasalanan na aayaw sa Kanya at wala namang ibang pupuntahan kundi kamatayan sapagkat ang wika ng Panginoon, ako ang buhay. Kung ayaw mo, kamatayan ang kahinatnan. At yung iba naman, tumatanggap, subalit yung kanila pa ring gusto ang masusunod. Ayaw pangungunahan. Bakit ang suot mo ay hindi pangkasalan? Alam po ninyo, mga minamahal, marami sa atin ayaw mapagsasabihan sa literal na pananamit. Gusto natin kung ano yung maginhawa sa atin, ano yung in sa atin, yun ang gusto natin. Ayaw natin ng may standarte, ayaw natin ng sinusunod kung ano ang ibig ng Panginoon. Subalit mga minamahal, ang Panginoon talaga nagmamahal, ang ibig niya
tayo ay makasama niya magpasa walang hanggan. At ayaw po sana niya na tayo ay mapapahamak. Kaya lang, yung pagtanggi sa pag-ibig, walang ibang katutunguhan kung hindi ang kapahamakan. Okay po, at tayo po maninas muli na nating katanungan, papaano winilarawan ng kamatayan ni Kristo ang malayang pag-ibig ng Diyos? Ayan, titingnan po natin sa 1 Jes 17 at 18. Ano po ang sinasabi? Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang punil kong dumi. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kung sa aking ibinibigay, may kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong pungang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Ayan, so makita po ninyo kung gaano kasukdulan ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, walang makakakuha ng aking buhay, subalit kusang loob niyang ibinigay ang kanyang buhay upang kanyang muling kunin ito upang tayo ay kanyang mailigtas. Ibig sabihin, sa Panginoon talagang gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin na handa niyang ipagkaloob ang kanyang buhay at ipinagkaloob nga po niya dahilan sa atin upang tayo ay makasama niya magpasa walang hanggan kung tayo'y mananampalataya, kung tayo'y maniniwala sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin at tayo'y magiging masunurin sa pananampalataya na lahat ng kanyang ipinag-uutos ay ipinag-uutos niya alang-alang sa ating kabutihan, alang-alang sa ikapapanatag ng kanyang buong iglesia. Tingnan pa po natin sa Galatia 2:20, ano pa ang dagdag na sinasabi ng banal na kasulatan? Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umiibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ayan. So maliwanag po sinasabi ni Pablo, yung anak ng Diyos, ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa akin. Alam po ninyo, mga minamahal, dapat unawain natin na ang kamatayan ni Kristo para sa atin personally. Ang bawat isa sa atin mahalaga sa ating Panginoon. Siya ay namatay para sa akin, para sa iyo. Yan po ang katotohanan sapagkat gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo talaga maaaring sukatin, hindi mo talaga kayang abutin papaanong Diyos na makapangyarihan nagkatawang tao, Diyos na makapangyarihan ipinagkaloob ang kanyang sariling buhay, naging handa na siya'y mamatay. Alang-alang lamang sa ating kaligtasan. Kaya diyan po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. At upang mas maging maliwanag po ang ating mga pinag-usapan, ay ating pong iiwanan sa inyo ang mga summarize nito. Number 1, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nababatay kung ano tayo, kundi kung ano siya. Pag-ibig, nagmamahal ng walang koneksyon. Okay po, sa pangalawa, tulad sa patutot na taksil pa, ang ating kalagayan, subalit ang Diyos ay patuloy na gumagawa upang tayo ay maligmis. Number 3, ang Diyos ay marapat sa pagsamba at papuri sapagkat tayo ay kanyang nilikha at kanyang tinupos. Number 4, ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay ginawa ang lahat upang tayo ay maligtas at dapat tanggapin na may kalayaan. Number 5, ang pusang loob ng kamatayan ni Kristo ay marapat maghatid sa atin sa pusang loob na pagsamba at pagluwalhati sa Diyos. Alright, so sana po muling nakatulong ang ating maikling pag-aaral na ito. Ang pagpapala naman ng Panginoon ay kamta nating sama-sama. Tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, salamat po sapagkat ang iyong pag-ibig, ang pag-ibig ng aming Panginoon ay gayon na lamang na naging handa na ibigay ang kanyang sariling buhay alang-alang sa aming kaligtasan upang kami ay magkaroon ng karapatang makasama mo magpasa walang hanggan. Salamat po
sa mayamang biyaya na sa kabila ng napakarami namin pagkukulang, pagkakamali, paulit-ulit na pagtalikod sa iyong kalooban, gayon may hinihintay mo lang na kami ay lumapit at magpahayag, pagsisiyan ang aming lahat ng mga pagkukulang at di kay handang magpatawad, luminis sa amin. Salamat din po sa iyong banal na Espiritu na handang kami tulungan upang linisin ang aming mga kahinaan, upang kami ay makapaglingkod na may kagalakan at kasiyahan sa iyong banal na kalooban. Salamat po sa pagpapatawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. Salamat po sa mayamang pagpapala na iyong patuloy na pinagkakaloob sa amin. Patuloy nawa na ang pagpapala ng kalangitan, kamtan at ang masahin ng bawat isa sa amin. Sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So hanggang sa susunod pong linggo, tayo muli magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. God bless po.